Merry Christmas, fire signs! Alamin natin kung anong energy ang ipapakita gamit itong tasa reading. Ipinapakita rito na merong magandang oportunidad na dumating sa buhay mo na matagal mong naging trabaho o negosyo. At hindi magtatagal, merong darating pa na bagong trabaho o negosyo na mas magpapaunlad sa iyo. Sa relasyon naman, ang iba sa inyo, yung person na mahal mo sumama sa iba. At saka base dito sa tasa, mas matino ka kaysa dun sa sinamahan. In love kasi yung person kaya hindi niya makita yung pagkakaiba. At base dito sa tasa ay darating yung panahon or nangyayari na ngayon na pareho na kayong magiging committed sa ibang tao. Pareho kayong magkakaroon ng karelasyon sa iba. At saka naka-move on ka na sa past. Kaya kung ano yung nangyayari ngayon or yung magiging karelasyon mo, doon ka mas magfo-focus. At hanggat maaari, huwag mong hayaan na yung nangyaring mali sa nakaraan sa karir mo man ito, negosyo or love life, huwag mong hayaan na makasira sa magandang nangyayari sa buhay mo. Hindi na pwedeng maibalik yung nakaraan lalo na't kung meron ng mas pinagtutuunan ng pansin. At dahil sa pinapakita sa tasa na responsable ka, hindi mangyayari yung mga negatibo. Magtutuloy-tuloy pa yung magandang mangyayari sa buhay mo. At saka, marami nang nangyari sa buhay mo na nalagpasan mo. Kumbaga, ipinanganak ka na leader or yung matatag, yung nakakasurvive sa bawat hindi magandang nangyayari sa iyo. May mga pagkakataon na maaapektuhan ka pero hindi ito yung magiging sentro ng isip mo or sitwasyon sa buhay. At saka kung noon, nalulungkot ka sa mga nangyari sa buhay mo, ngayon hindi na. Mas marami ng magiging magandang sitwasyon sa buhay mo. At saka mga magandang balita. At saka in the near future, may mga importante kang desisyon na gagawin. Yung bang maisasaayos ng makakabuti para sa iyo at saka sa mga taong nasa paligid mo. Ito yung simula na magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. At kahit anumang trouble ang dumating sa buhay mo, makakayan mo tong aksyonan. May mga sitwasyon na hindi mo agad mareresolbahan pero magkakaroon ng clarity kung paano mo ito susolusyonan. Na mas gagamitin mo yung isip mo kesa sa emosyon. At kung meron ka mang maling direksyon na tinatahak, aayusin ito ng universe para sa iyo. Merong swerte or dobleng swerte na darating sa iyo. At saka kahit hanggang dito matatapos na lang, meron pa rin person na gustong magbalik sa iyo. Pero mas makakabuti sa iyo yung mag-focus sa mga nangyayari sa ngayon kesa sa mag-focus sa nakaraan. Maganda yung tasa reading mo kasi maraming pagkakataon na dumarating na pabor sa iyo. Patungkol man yan sa karir mo, sa financial mo or sa negosyo. Pero pagdating sa love, yan yung makakapagpagulo sa mga decisions mo. Kung pipiliin mo yung past, mas makakabuti na maging ready ka sa mga magiging resulta ng desisyon mo.
Kasi maraming nagbago sa'yo, marami din nagbago dun sa dati mong nakarelasyon. Marami ka nang hindi alam sa kanya. Alamin pa natin yung ibang energy gamit naman itong mga tarot cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Nine of Wands, the Chariot, 5 of Pentacles. Sa karir mo o negosyo, maganda yung ipinapakita, nagpapatuloy at saka yung bang hindi madaling matibag. Merong problema na darating sa buhay mo na makakabawas ng confidence mo sa sarili. Pero itong problem na ito ay pansamantala. Kasi base sa mga cards ay mature kang mag-isip sa bawat journey or problems na dumarating sa buhay mo. May posibilidad na patungkol ito sa karir mo, sa financial, sa negosyo, or love life. Sa karir o negosyo, makakapagpahinga ka Pero tingin mo itong pahinga na gagawin mo makaka-damage sa karir mo o negosyo. Yung natanggap mong pahinga, sulitin mo na kasi mas magiging busy ka pa sa mga susunod na buwan or araw. Kaya ito yung sinasabi kasi magkakaroon ka ng pansamantalang problema sa karir mo or negosyo. Magkaroon ka man ng problema sa karir mo or negosyo, huwag kang mag-alala. Kasi maibabalik mo sa dating kondisyon ang karir mo o negosyo. Para sa ilang single, fresh pa yung paghihiwalay nyo ng person mo. Nakadalawang cards ka na nasa healing process ka pa lang at mas pinapahalagaan yung improvement sa buhay mo. At saka merong naging unfair na desisyon yung dati mong nakarelasyon. Itong The Star ang nagtuturo sa iyo na mag-wish ka, lalo na sa mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo sa buhay. Mabuti yung ninanais mo para sa kapwa mo. Nagwi-wish ka rin para sa kanila pero isipin mo din yung pangangailangan mo. Itong The Tower na card, meron kang desisyon na gagawin na makakapagsimula kang muli. Ano mang desisyon ito? Kasi papakinggan mo na kung ano yung kutob mo or sarili mong desisyon. At saka may mga ilang person na pipiliin mo yung sarili mong happiness. Para sa ilang single, kaya ako nasabi na unfair yung naging desisyon ng dati mong nakarelasyon kasi siya yung unang nakamove on. Pero pinapakita rito yung katatagan mo kaya nagkaroon ng healing sa iyo. Para naman sa ilan na nasa relationship, nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo at pakiramdam mo, hindi ka nabibigyan ng sapat na atensyon ng person mo. At ang suggestion ng mga cards, kung gusto mo ng seryosong relasyon, make sure na meron ka ring time para sa sarili mo. Yung pagpapahalaga ba? Four of Wands, Ten of Swords, the Moon. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na para sa kapayapaan at saka sa ikakatahimik ay ginagawa mo lahat. Sa family mo, sa kaibigan mo, sa karir man ito o negosyo.
Wala naman kasing panghabang buhay at saka hindi natin hawak yung isip or desisyon ng kapwa natin. Kaya kung ano man yung mga desisyon na gusto mong gawin, gawin mo ito para sa sarili mo. Para merong matatapos na sitwasyon at magkaroon na ulit ng bagong sitwasyon na mas may pag-asa. At base sa cards, binigyan ka na ng sign ng universe pero mukhang hindi mo ito masyadong napansin. Na meron ng kahina-hinala or problema na darating. Para sa financial, stable yung income mo. Yung iba sa inyo nakakaipon ka pa kahit papano. Pero biglaan na nagkaroon ng gastusin. Or meron kang person na pinagkatiwalaan sa financial pero sa iba niya ito ginamit. At para sa investment, ang advice ng cards ay huwag maglabas ng malakihang financial. At pinapayuhan ka sa financial na huwag basta-basta magtitiwala. At para sa ilang single, meron kang mga parties or events na pupuntahan at dun ka makakakilala ng bagong person. At kahit magkagusto ka dun sa potential person, ang advice ng cards ay huwag basta magtiwala or ipakita na interesado ka. Itong 8 of Swords na additional card, ang ibig sabihin ay hindi pa ito yung tamang panahon para mag-start or mag-move forward. Isipin mo munang maigi yung magiging cost and effect nito sa buhay mo. Kakailanganin ng balanse na desisyon sa money, sa career, or sa loved ones. Kasi itong 10 of Pentacles ang nagsasabi na related sa mga decision mo sa present, na sa future, kakailanganin ng loved ones mo ang suporta mo. Kasi merong nakatadhana na hindi mapipigilan na magiging maganda yung buhay mo. Yung bang hindi ka kakapusin sa financial. Ibibigay mo yung suporta mo or tulong. Pero kailangan mong i-maintain yung career mo or magandang kita. Ituloy ko na para sa ilang single. Kaya sinasabi na huwag mo ipakita yung interest mo dun sa potential person. Kumbaga maging friendly ka lang kasi yung potential person ay hindi masyadong magsiseryoso sa iyo. At saka ipinapakita sa cards na yung interest niya sa iyo, merong hidden agenda. Kasi may ilang single na kahit hindi mo pa karelasyon yung person, pinapakita mong galante ka, yung maaasahan ka niya. Kaya wag basta-basta magtiwala or ibigay yung tiwala sa mga taong bagong kakilala mo pa lang. Huwag kang pabulag sa naririnig or panglabas na anyo. Itong angel light, na ang ibig sabihin, hindi ka nag-iisa. May mga taong nagtitiwala at gustong tulungan or suportahan ka sa mga nangyayaring problema sa buhay mo. Family mo man ito, kaibigan, o kaya angel mo. Kaya nga, pinagwi-wish ka, diba? Sinabi na sa tarot cards. Itong tourmalinated quartz ang nagsasabi na klaro na yung tagumpay mo sa buhay. Ang kailangan mo na lang ay tanggapin ito. Harapin yung mga trials o kaya delay na nangyayari kasi positive pa rin naman ang magiging dala sa buhay mo, tagumpay.
Itong rhodonite naman ay nagsasabi kaya magkakaroon ng delay o kaya hadlang sa tagumpay na gusto mong makamit, kailangan mo munang patawarin yung sarili mo sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo at saka yung mga taong hindi naging maganda yung pakitungo sa iyo. Mahirap man itong gawin pero ito yung magandang paraan patungo sa tagumpay na minamanifest or nais mo. Natural na mag-react ka sa mga negatibong pakikitungo ng ibang tao sa iyo. Pero huwag kang magpa-stuck sa ganitong ka-negatibong sitwasyon. Para naman sa ilan na nasa relationship ay sinisikap mo na maging maayos, tahimik ang relasyon niyo ng person mo, marami ka ring inililihim na para yung relasyon nyo ay hindi magkaroon ng skandalo. Pero yung kinakatakot mo ay nangyayari. Nagkakaroon ng ending ang ilan sa inyo sa relationship. At ang suggestion ng cards ay kailangan nyo ng seryosong pag-uusap. King of Swords, 5 of Cups in reverse, 6 of Cups in reverse. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na merong person na ang gustong manaig ay yung kapayapaan. Ayaw nang ungkatin pa kung ano yung mga nangyari sa nakaraan. Kasi ang gusto ng person ay yung magkapatawaran na. Kasi ang gusto ng person mo ay yung magpatuloy kayo sa buhay, magkasama man or hindi na. Kung yung person mo, madali lang para sa kanya yung forgiveness, pero sa iyo, dalawang cards yung nakabaliktad, ay hindi. Medyo matatagalan pa para sa iyo na magkaroon ng acceptance or healing. Katulad sa kalusugan, ang ilan sa inyo, hindi balanse yung pangangatawan mo. At hindi mo kailangan baliwalain yung mga health issues na nangyayari sa katawan mo. Dalawang cards na kasi yung nagsasabi na para maibalik na sa dating kondisyon yung kalusugan mo ay alagaan mo yung sarili mo, magpatingin kung merong health issues. At yung forgiveness ay i-apply mo sa sarili para tuloy-tuloy na ang healing mo. Para sa ilan na single, ang advice ng cards ay i-enjoy mo yung buhay mo sa pagiging single at saka pagkilala sa ibang potential person. I-let go mo na kung ano yung mga malungkot na nakaraan. Importante rin na ikaw mismo yung gumagawa ng aksyon para makahanap ka or makatagpo ng totoong love. At para sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards na ito ay mas gamitin mo yung isip mo. Kasi kapag nakaapekto yung emosyon mo, hindi kayo makakapag-usap talaga ng person mo na para maresolbahan yung issues sa relasyon. Itong Knight of Pentacles ay paalala sa iyo na yung kita mo or financial, kailangan na-organize mo or alam mo kung ano yung tamang pinaglalaanan. Minomotivate ka ng card na ito na para maging practical at saka maging wise pagdating sa money. Itong The Emperor naman, huwag kang mahiya na ipakita mo yung kakayahan mo. At saka, importante rin na kaharapin kung ano yung mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo para magkakaroon ng improvement. At dahil sa mga tamang desisyon at pag-aksyon, mas lalo ka pang magiging confident sa sarili mo.